Alright, good evening sa inyo dyan ng mga taga Davao. Yes, of course no, I'm talking to you, Davaoenos. Kasi itong view na to dito sa Davao City natin, hindi to natin laging magagawa, no? Minsanan lang tayo dito na makachempo. Bali, ano bang tutukuyin natin ngayon, magiging topic. So yun po yung kilometer distances ng ating mga barangays dito sa Davao City. Tsaka yung haba at taas ng ating ng stretch. No, ng ating city proper, or sabihin natin yung parang mga urbanized area ng sa Davao City. So pag sinabi urbanized area, yun po yung mga lugar kung saan may mga maraming buildings, gusali, commercialized, industrialized, so ano ba tawag dyan ng mga lights, no? So yun, may mga, in short say, lighted siya, no? Ay, kumbaga light up siya sa gabi, gaya nito, di ba? Kita nyo yan. So we're facing toward city proper. Ibig ko sabihin is sa poblasyon district. Although kasama na tong ating kinatatayuan sa poblasyon district, pero ang tinutukoy ko is yung banda sa may pinaka downtown area like City Hall. Yan. And yung kilometer distance natin is yun nga, magsisimula tayo sa Toril kasi as far as I know, as far as I observe, every time na sumasakay ako ng eroplano, talagang makikita ko yung magsisimula sa Toril poblasyon, no? Papuntang Bunawan poblasyon. So, tinignan ko yung yung kilometer distance ng dalawang lugar, no, yung basis natin diyan, yung pinaka pinpoint natin is ang City Hall of Davao. So, yun kasi yun, doon kasi magsisimula, 'di ba? Yung 0 point kilometer. So, yung Toril, tingnan natin yung Toril ha. So, dito tayo, ikot. So, itong Toril na yan, Toril. Basta kitang-kita yan sa eroplano, yun yung may yellow na yan. Pero disclaimer ha, hindi ko sinabi na yung may kulay dilaw na yan is yun po yung Barangay Toril poblasyon. So that's partly sa lugar na yan is barangay ng Toril poblasyon or Toril district. Pero mas malaking bahagi naman yan ay parte na siya ng Santa Cruz, Davao del Sur, probinsya na ho siya. So dyan, simula dyan, itong maliwanag na lang, ito. So ito yon, marahil ang poblasyon, no, ng Toril, pinaka proper. So yung lugar na yan, ang distance ho niyan papuntang City Hall of Davao ay nasa 16.5 kilometers, no. So kibali dadaanan niya to dito. Yan, kunyari pampasahirong jeep tsaka bus. So dito yan dadaan sa MacArthur Highway. CP Garcia muna siyempre, tapos MacArthur Highway, tapos yung poblasyon. Poblasyon means siya, city proper. So kapag kasakay ka ng eroplano, kasi makikita mo itong area na to dito, mula dyan sa Toril, yung kulay dilaw na yan, ayan, orange. So nagsisimula dyan, no, yung napakaliwanag na himpapawid ng Davao City kapag ka nasa eroplano ka, palanding ka man sa Davao or pa-take off, basta actually palanding, no, kasi pag pa-take off kasi na dito yung parang dito aangat yung bound to southern part of Mindanao, Davao, yung take off area, yung fly path for take off, ay dito yan sila dadaan dyan, yung ulap na yan. So nasa himpapawid yan ng Buhangin, Tigato area. So malayo, no, so hindi mo makikita itong Toril area kapag ka take off. So ang sasabihin ko na lang ngayon dito is siya, kapag ka palanding ka sa Davao City Airport, na dito yung daan, no. So dito magsisimula kasi dalawa ang fly path sa Davao City. Sorry sir, Sir Benny, hindi ko na masyadong naalala yung sabi mo yung mga headwind kung ano ba ibig sabihin nun. Pero sige na, mamaya pagkatapos ko dito aralin ko ulit yung headwind na yun na tinutukoy ho ninyo. Basta siguro yung tinutukoy niya pag yung hangin mula dito, so yun yung parang sasalungatin ng eroplano para mag take off, diba? So dito papunta. Pero kung ang hangin naman is nagsisimula doon sa may north side of Davao, like papuntang mga Panabo area, Samal Island, so or De Oro area, basta doon nagsisimula yung direksyon ng hangin, yun naman yung parang sasalungatin naman ng eroplano para mag take off, para mag define ng gravity. Tama ba? So yun ang magiging take off. So ibig sabihin every take off na papunta dito bound for south part of Davao, so ang take off ay dyan lang yan, no? Dyan lang lilipad talaga sa ulap na yan. So yan ang sa airspace ng Tigato, Buhangin. So kapag naman pa south side south side, no, southern part of Davao, so yun nga,
bali dyan yung ano, lipad. Tapos yung sinabi ko, parang mikos-mikos na. Okay, so ipapawid. Inulit ko lang ha, tigato, buhangin. So pag pa north side naman, no, papunta yung parang facing siya ng Panabo, sa yun yung kanyang lipad. Pa take off tayo, we're talking about take off. So yung makita mo naman, Bunawan, Lasang, ayan, mga Tibongko, Ilang. Maganda rin pag gabi kasi grabe ang liwanag ng mga ano nila, mga shipping lines company, mga barko, ang daming barko kasi doon ng mga pantalan sa area na yan kasi ano yan, international na mga company, Unifrote, oh, Sumifro, tama ba? Oh, may mga ano pa, paggawaan pa ng mga plywood, mga steel, di ba? Mga steel fabrications, o so, ano pa man dyan. So yun yung makikita ninyo. Pero kapag gusto talaga makita as a whole ang buong Davao City, so better na dito kayo. Sakay kayo ng aeroplano na hindi puno. Oo, yung maraming bakante na window side, I mean window view. Kasi pwede ka maglipat-lipat. Pero kahit hindi ka maglipat-lipat kasi sa case ko naman kasi pag dito ako nakaharap na side, oo. So left side, no? Ano, yung ating direction is paano papuntang airport, pa-landing. So left side ako dito naka kasi pag ganyan ang aeroplano, may tunog pa yan ha. So dito ako nakaupo na side na window view. So bago pa man dumating diyan, ayun, yun talaga yung ano, kitang-kita mo talaga yung buong ano, yung buong Davao City kasi ikot pa yan doon no, sa may coastal ibabaw ng Toril. Yan, ikot pa yan doon. So ang nangyayari diyan, may kita mo tong ano, kalawakan talaga no. Halos mga 3/4 lawak ng Davao City may kita mo siya from above. Lalo na kung yung aeroplanong sasakyan mo is yung ano, yung A321, yung hindi yung propeller plane. Although yung propeller plane lang naman siniserve lang naman yan is yung mga short distance flight like Cagayan de Oro City and Davao, in Davao to Cebu, ganun no. So kapag ka Manila ka naman talaga galing ano yan naka Airbus talaga yan. Anyway, so balikan ho natin. So kung meron namang bakante dito naman sa right side, so mas maganda rin, better no, na pwede kayong maglipat para makita nyo tong ano, yung stretch naman ng Santa Cruz all the way to Digo City. Pero yun lang, bali ang haba ho nito, ang layo. So basta mula doon ang ano, ang light up ng Davao City sa Toril na yan, 16.5 kilometers distance papunta dito. So kita mo talaga yung lawak ng ano, yung kanyang taas no, layo, distansya ng babiyahein hanggang City Hall of Davao. Okay, so yung distance na 16.5 kilometers yun nga from Toril Poblacion papuntang City Hall of Davao. Tapos yung distance naman from Bunawan, actually Bunawan lang yung sinali ko kasi yung Lasang hindi naman siya gaano ano no. Di ko alam kung anong ganap sa Lasang ngayon. Ano meron? Pa-comment nga dyan sa mga taga Panabo in the Barangay Lasang in the Bunawan. Kayo kasi yung makakapagsabi tungkol sa yung kapitbahay na barangay dyan, si Barangay Lasang, kung anong meron no? Anong ganap, may mga bagong tayo ba ng mga factory sa lugar ninyo? Sa barangay, okay. Paki-comment nga dyan. Yun, bali yung Barangay Lasang kasi yan na nabanggit ko. Ito ha, I'm talking, ikaw nakikinig ngayon na hindi taga Davao City. So dito sa Davao City, yan na nga, we have the biggest land area in the Philippines. Kami ang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas sa pag-uusapan no, or sa usaping land area. Tapos pangwalo naman na pinakamalawak, pinakamalaking syudad sa buong mundo. Yes, no, encompasses as eighth largest city in the world in terms of land area. So ibig sabihin noon, we have 11 administrative districts, no. So banggitin ko lang ha. Bunawan District, Pakibato District, Marilog District, Kalinan District, Mintal District, Tugbok District, Toril District, Talomo District, Poblacion District, Agdao District, Buhangin District, yun no. So ganyan kadami yung distrito namin dito. We have 11 administrative districts and also we have 3 we have 3 congressional districts, and so far yung tatlong congressional districts na yan, parang kulang yan dapat 5 na talaga dapat meron sa Davao City kasi we have 1.8 million yung parang 2023, 2022 na population ho yan. So kung ngayon, kung i-base natin sa actual, so baka projected na yung population namin into 2 million mahigit no, ang aming population. So that count is enough na yan para i-serve ng 5 congressional districts. Tama ba? So anyway, so yun, balikan natin no. If you're not from Davao City nga, I'm talking to you. So we have the largest land area sa Davao City. So yung distance na yun, ulitin ko kanina, Toril no, earlier na sinabi ko, Toril is 16.5 kilometers away from downtown area Davao City, I mean City Hall. And yung Barangay Bunawan na pinakahuling lugar na masasabi kong urbanized no,
is Bunawan. May mga industrialized, may mga planta no, paggawaan ng mga karton kahoy, plywood, mga ganun na paggawaan ng mga kaldero, mga metal no, may mga paggawaan ng mga bakal. So yun po yung ano, Barangay Bunawan. Kaya paggabi talagang kitang-kita mo rin yan kapag nasa eroplano ka. So Davao City is yan na nga, 'di ba? Topic natin is yung gaano ka light up. May kanta pala dito na ano, kapag maririnig ko yung light up, parang may kantang sumasagi sa isip ko yung you light up my world, you give me hope, you give me, oh, wow, yun lang. So yun, bali ang Davao City is napaka ano, light up na syudad. May nasabi na hindi ko na babanggit yung taga saan siya, sabi niya ako lang daw yung nagagandahan sa ano, sa ganitong view ng Davao City. Maganda naman talaga siya, malapad nga eh. Oo, ganda. So hindi siya OA, hindi siya exaggerated no. Wala sa exaggeration level ang ano, yung pagiging urbanized no ng Davao City. Hindi siya ganoon kalala no. Like ibig sabihin hindi siya kagaya sa Metro Manila na grabe yung concrete jungle, hindi na rin nakakatuwa. Talagang pahirapan makahanap ng spot para makalanghap ng sariwang hangin at makaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Anyways, yun lang no, bali Davao City no, the largest city in the Philippines, the largest 8th largest city in the whole world naman. So Davao City is ano siya no, like kailangan mo talaga mag-multiply ng Metro Manila into 3 basta ano, almost 4 na basis na Metro Manila equivalent to Davao City land area. So ganyan yung ano ha, ganyan yung ano dito, yung pinaka-description ng Davao City. Just in case ba, no, para magkaroon kayo ng idea. Bago kayo pumunta ng Davao City, meron na kayong bit-bit ng mga kaalaman tungkol sa Davao City. Maliban sa mga executive, daw dito, mga city ordinances namin dito na namubukod tangi lang siguro ng Davao City merong ganito o hindi man, bilang lang no, sa daliri ng kamay. Kung ilan lang ang mga syudad na nag-i-implement ng mga ganong batas, like for example yung no smoking policy in the city, in the public places, bawal magkalat kung saan saan, bawal mag jaywalking, mga ganon no. So maraming mga city ordinances sa Davao City na maaaring nag-iisa ang Davao or konti lang sila. So at least maliban doon sa yung kaalaman na bit-bit na yun, at least meron kayo idea kung gaano kalawak kalapad ang Davao City. So just in case na meron kayong kakilala na 'di ba, parang iimbitahin kayo, like for example, yun na nga, Bunawan. So Davao City lies tatlo yung ano ha, direction, yung parang papuntang Central Mindanao is yun yung madadaanan nyo is Tugbok, Mintal, and Tugbok, ano yan ha, district and district and population area. So Tugbok district, Mintal district is part ng Tugbok, 'di ba? Hindi siya Mintal district no. So Mintal, Barangay Mintal, Tugbok district. So yung pinaka city proper nila. Tapos dire-diretso ko papuntang ano, palabas na to na Davao ha. So Kaliinan district, ano din yan, ma-improve din yung Kaliinan no, mayaman din yan. So next sa Kaliinan ay ang Marilog. Tapos yun, Buda, Bukid na siya. So yun po yung papuntang Central Mindanao, North Central Mindanao. Tapos dito naman sa may papuntang ano, northeastern part of Mindanao. So yun yung papuntang Caraga region. So yun yung matadaanan ninyong barangay from Davao City is madadaanan yung Panakan, Barangay Panakan, Barangay Ilang. Hindi ko na sasabihin yung mga ibang ano ha, mga sa population district talaga siya sali. So yun, Panakan na tayo diretso. Buhangin, Panakan. Oh. Pero dalawa kasi ang way. So doon tayo sa isang way na lang, no, isang daanan. So National Highway. So Panakan, Ilang, Tibongko, Bunawan, Barangay Lasang, tapos yun, boundary, Panabo City. Yun ha, madadaanan ho ninyo. North side ang tinutukoy ko. Okay, north side. North Central is yun na nga, ulitin ko. Mintal, Tugbok, Mintal, Kaliinan, Marilog, Marahan, Barangay Marahan, tas Buda. Kapag yun tinutukoy ko. Central North Mindanao, North Central. Doon naman Northeast. Southeast pala, sorry. Northeast, North Central. Ito naman yung Southern. So Southern, yun na, I'm talking about Toril, Barangay Toril. Toril District. Tapos marami ng barangay papuntang Mount Apo. Yan, kita mo yan no, yung mga bundok na yan no? Lumiliwanag din sila sa gabi. So ibig sabihin ganyan ka lawak ang urbanization ng Davao City ngayon no. Kita mo hanggang ano, umabot na sa tuktok ng bundok. Ay hindi para tuktok no, sa paanan na pala ng bulkang ano, Apo or Bundok Apo.
So yun lang, sa Poblacion District, Davao City. So wala lang, yun lang ang topic natin dito. Yung so ulitin ko, yung stretch ng 16.5 kilometers and 21 kilometers or 20 22 21 22, okay, 16 22, ilan na ba yun, no? 16 18, okay, 32 kilometers na yung haba mula doon. 32 to 33, Bunawan lang yun, ha. O, sama na natin yung Lasang, so baka nasa mga 30 kilometer, I mean nasa mga 25 kilometer. Davao City proper to Lasang, so 25 to 25 or 30, no? 25 na lang para hindi masyadong malayo. 25 plus 16 or 25.5, 16.5, so nasa 16, 21, 41, 42, no, sa mga nasa 42 kilometers yung yung distansya from Barangay Toril, I mean Toril District, no, papuntang Lasang palabas. So north to south, yung entry and exit, aabutin kayo ng isang oras kulang. Hindi, syempre ang natin dyan, distance pa lang pinag-usapan natin, ha. That's kilometer, so that's 40. Ilan yun? 16.5, 25.5, 26, 32, 42 kilometer. Yun, bagal natin sa mathematics, yun siya na. So yung 42 kilometers na yun, ibabiyahin natin yun 60 kph, kasi dito sa Davao City 60 km per hour lang talaga yung maximum speed natin dito. Yan ay magagawa mo lang sa diversion road. So ilang oras ba yun, no? Sa 1 kilometro, hindi ko na alam, basta yun. So ilang oras yun, no? Mahaba din yun, matagal din. So ganyan kalawak ang Davao City. I think aabutin ka ng 3 oras bago ka makalabas ng mga dalawa lang. O yun naman yung 3, mga dalawa. So syempre diversion road, ha. Yung basis natin dyan naka private car. So ibig sabihin ganyan kalawak ang Davao City, hindi mo kayang labasin. Walang traffic yan, madaling araw yun ang natin estimation. So what more kung traffic, I mean yung araw, peak hour, abutin ka ng 6 na oras sa sobrang traffic dito sa kahit saang porsyon ng Davao City. Wala nang exempted. Dati kasi traffic lang sa downtown area, mga main thoroughfare like Bahada, GP Laurel, Boulevard, Quirino, yung MacArthur Highway. Yun yung mga traffic area sa Davao City that time, back in the days, no, 2010 for to be exact. Pero ngayon hindi na ganun yung case sa Davao City. Sobrang traffic na namin ngayon dito. So ganyan ang Davao City. So very light up ang Davao City. Sobrang lawak, no, ng urbanization ng Davao City, kaya ganyan kalapad ang area ng Davao City na lumiliwanag sa gabi. Yan ang aking topic for this video. So 42 kilometers distance bago makalabas sa syudad from north to south. So ganyan kahaba ang urbanization area ng Davao City, na dyan matatapos, I mean yung matatapos yung ilaw, di ba? Yung madilim na. Pag makikita mo kasi madilim na yan, gubatan na yan, no? Bulubundukin. Kaya madilim na siya. So dito sa area, gaya nito nga Toril, across the city hanggang sa Barangay Lasang boundary, hanggang Panabo City, sama na natin ang Panabo City, hanggang sa itong si Santa Cruz. Mas maganda pa to kapag ma-develop pa yan talaga sila lalo, no? Hanggang sa umabot sa Digo City. Siyempre Santa Cruz developing yan eh. Dati yan eh, anong munisipyo lang ba yan? Hindi naman yan hindi naman mayaman yan, like nasa mga 4th income class municipality. Ngayon first class na siya, mayaman, no? Billionaire na rin siya, no? Billions na rin yung asset yata niya, no? If I'm not mistaken. Santa Cruz, pero daw sure. Pero possible yun, no? Kasi dami mga plantation dyan eh, mga beaker. So expansion area yan ng Davao City. Kung sa Metro Manila ang expansion ay ang Rizal, Laguna, Cavite and Bulacan. Dito naman sa Metro City, Davao, ang expansion naman ay ang Metro Santa Cruz, Panabo. Yun yung mga expansion namin dito ng mga tsaka Sambal, no? So sana at least man lang itong mga taga Sambal din mabibiyayaan ng blessings din, no? Sa urbanisasyon na Metropolitan Davao. So pag magkaroon ng tulay, madali na lang i-deliver yung mga goods, supplies, logistics, lahat para yan aasin sila naman na yung lugar nila nang magkaroon naman sila ng Jollibee.
Seryoso, walang Jollibee sa Isla ng Samal. Walang McDonald. Kaya deserve din naman nila na magkaroon ng ganun, 'di ba? So that's all. Thank you for watching. Ano masasabi niyo diyan, no? Let me know in the comment box.